Pag-usapan po natin tong video ni Josh Mojica dito sa isang parte, no, clips na to kung saan meron po siyang tinuturo patungkol sa pananalapi o patungkol sa pera, kwarta na usapin na naman na ito na naman to, no. Okay, so meron tayo siyempre siguro makukuha at kukunin lang natin kung ano yung dapat kuhain, yung mga bagay na hindi, pag-usapan po natin bakit hindi, no? O hindi natin pagtatagalin yan. Please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun nga mga tol, syempre para dun sa mga against kaagad kay Josh Mojica, ayaw po natin maging ganoon ang mga viewers po natin dito. Ayaw din natin, maski ang aking sarili, ay gayahin yung ibang content creator na meron na kagad na pinapanigan, meron na kagad inuupo ang lugar, side, meron na po kagad silang hindi pa nag-uumpisa yung sasabihin nila, meron na sila kagad kinakatigan, no? Meron na kagad silang yung paborito or siguro sa mga preference nila meron kagad, no? Lahat tayo may preference. Sinabing preference, yun yung gusto mo sa isang bagay, 'di ba? Kung ano yung standard mo, yung pamantayan mo, nakita mo sa isang tao, binabanata mo agad. Hindi dapat ganoon. At lahat tayo kung minsan, kahit na aware tayo sa ganung bagay, minsan o madalas sa mga tao, napipili po natin kaagad kampihan yung parang kaparehan ng ating preference o standard po natin. Hindi dapat maging ganun, no? Sikapin natin, walang perfecto, pero sikapin po natin maging neutral muna at saka po tayo tumingin kung ano yung mas matimbang. So play natin tong video na to, bago tayo magsalita, magbigay ng opinion sa sasabihin niya. 1 minuto lang naman to, play natin ng tuloy-tuloy. Nauubos ang pera mo sa something na bibigyan ka ulit ng pera or ikaka-improve mo. Pag nauubos yan dahil sa consumption, mali yun. Alam niyo ang problema sa karamihan ng negosyante ngayon? Kaya hindi umaasenso, hindi marunong gumastos. Promise. Ang kuripot nila sa negosyo. Right? Ako, bilang isang batang negosyante, yung masasabi ko na napakagastos kong tao. Napakagastos ko talaga. But still, I make a lot of money. Why? Ask me why. Kasi yung paraan ng paggastos ko ay tama. I spend my money on things na makakapagpag-grow sa negosyo ko. Whether it may be for personal growth, for expansion, for marketing, for the people, for the product, for innovation, lahat ng klase. Ginagastosan ko yan. Bakit? Nilalabasan ko ng pera yan para bumalik pa ulit sa akin yung pera. Ang well-spent money lang para sa akin ay yung babalik pa ulit sa akin. Dapat. Okay guys, yun yung sinabi niya. Sa unang parte, no, meron siyang binanggit po dito. At sabi nga dito, dapat nauubos ang pera mo. Saan? Nauubos ang pera mo sa something na bibigyan ka ulit ng... Yan, bibigyan ka ulit ng pera. Yan po ay pamantayan yan ng nakararami sa atin, no? Bakit ka merong gagawin? Bakit ka mag-e-effort dyan? Bakit ka maglalaan dyan ng panahon, ng funds, ng pera? Tutubo ba yan? Lalago ba yan dyan? O baka parang naglulustay ka lang, uuurin lang yung kagamitan mo. So, ayun ay kadalasan na po, common na yun dito sa ating lupang kinatatayuan. Ang rami pong tao na makakaharap mo sa araw-araw. At given na yun, gusto nila Siyempre, sino bang magkakaila na hindi nila magagamit yung pera, 'di ba? Laging merong paggagamitan yung tao. Yung usapin dito, paano mo siya ginagamit? Kaya dito tinuturo niya, gamitin mo sa paraan na sa unang example niya, halimbawa niya ay kung saan magkakaroon ka pa ulit ng pera. So halimbawa, no, kung hindi usaping pera, meron kang inilaan mo yung inilaan mo halimbawa yung lupa mo. Meron kang lupa, inilaan mo sa isang bagay, paraan kung saan kikita ka, magkakaroon ka ng
valuable na bagay kung saan makakakuha ka pa ng another na lupain. In short, 'di ba? It's not limited sa pera lang, no? Kundi sa anumang kaparaanan, anumang paraan ng pag-uusap, pagkakasundo ay nanganganak. Pero 'di ba? Pagpapatuloy po natin, no? Play natin ng gusto. Bibigyan ka daw ulit, no? Kung naglaan ka. So, dito naman. So, dito sa part na to, ito yung maganda sa sinabi niya. Ikaka-improve mo. Kasi pag ito yung itinuro mo, no? Nang bibigyan ka ulit ng pera. Ang tao, 'di ba? Hanggat hindi yan nakakaunawa, wala yung principle na natututunan. Basic sa buhay na nauunawaan habang siya'y lumalakad, tamang pamantayan kung paano niya i-handle ang mga bagay-bagay sa buhay. Kahit pa magkaroon siya ng opportunity, ilaan ang kanyang pera para manganak ulit ng pera. Ganun din yun. Pinarami mo lang yung kanyang gagamitin sa walang kabuluhan hanggat hindi niya natututunan yung basic. So mamaya pag-usapan natin ano ba yung pwede, o sabihin na natin ano ba yung dapat maunawaan ng tao na bago dumating yung time na ituturo itong ganitong bagay, dapat nauunawaan niya kung anong purpose. Diyan ba dapat umiikot yung buhay ng tao? Kwarta-kwarta, paramihan ng kwarta, pagkatapos wala rin naman, diba? Kaya dito, mas nakita po natin dito yung halaga, yung kagandahan ng sinabi niya sa kasunod naman. Diba? Yung unang parte, yung halimbawa ay may danger, diba? Lalo na syempre pag usapin na paniniwala, pananampalataya, hindi na dyan iikot yung buhay mo. Alam mo na kung paano ka makukontento at masisiyahan sa mga bagay-bagay, diba? Kung may tinitiran ka, may damit ka, inumin, pagkain, sabi sa Bible, masisiyahan ka na Unahin mo siya at ang anuman na pangailangan mo, idaragdag na lamang. Pero yung tao, diba? Hindi nila nakukuha yung point na tinuturo din naman sa kabuuan ng video na to, which is something na tama rin naman, is yung maging generous ka sa kaparaanan na may pakinabang. Kaya dito makikita mo, may pakinabang. Nag-or pa siya dito, no? Or ikaka-improve mo. So kung ginagawa mo yung isang bagay para sa improvement mo, papalago ka ba ng pera para saan? Saan mo gagamitin? Diba? Paano ka mag-i-improve dyan? Materially? Sa damit mo? Saan? Maigi sa ugali? Pwede, no? Kaya lang, the more na nagkakaano ang tao, nagkakapera, the more na lumalaki yung ulo, diba? The more na hindi natututo the more lang nagpapabaya. Kaya diba, makikita mo dun sa mga tycoon, sa mga mayaman, sila pa yung nagtuturo madalas na kung paano i-handle ay hindi pag-aaksaya, pagpapahalaga, at mayroon silang something na hinahanap madalas na hindi kumumpleto sa buhay nila nung makuha nila yung mga bagay na yun. Panoorin niyo yan, mag-search kayo, totoo po yan. Meron kasing higher than that dyan sa sinasabi na yan sa salapi na talagang talamak na ginagamit ng mga tao sa kung anong kasakiman, kalokohan, which is magagamit mo naman, dapat pwede mo naman talagang gamitin sa tama, no? Paano ka mag-i-improve? At sige, play pa po natin. Ito daw yung mali, no? Pag naubos yan, sabi niya. So sa unang parte, hindi tayo masyadong dyan sa halimbawa na yan kasi dangerous yan at ang tao pag nauwi na dyan sa paghahangad niya, wala ho yan, no? Kaya hindi na dapat itinuturo yung ganyan. Pero kung in the sense na gagamitin mo sa tama at hindi yun yung hangad ng puso mo talaga, kundi yung something na much greater pa dyan, no? Hopefully na nakukuha nyo yung point natin. Is okay yan, tama yan, basta papunta doon, pataas, hindi pababa sa mababaw na pananaw. Okay, so pwede kayong mag-comment pag-usapan natin sa comment section para mas dinawin pa natin yung mga sinasabi natin sa part na yan. So for the sake of this video, para hindi tayo masyadong mahaba, play pa natin. So yan yung halimbawa niya, isang maganda yung halimbawa niya sa pangalawa yung or i-improve mo. Pwede mong palawakin niya kung paano ka mag-grow mentally, psychologically, diba? Physically, syempre spiritually. Paano mo gagamitin yung mga bagay na yan sa maturity mo habang tumatanda, no? Pero madalas tao, diba? Pag nauwi na dyan, wala na ho yan. Loose tie na ho yan. Gamitin na yan sa luho, mga pangarap na walang benepisyo sa kanilang pamumuhay sa
So sige, play pa natin. Kasi daw pag ginamit mo, pag naubos daw na yung consumption mo, no? Pag nauubos yan, saan? Pag nauubos yan dahil sa consumption, mali yun. Consumption of what? Diba? Kasi ang pera ginawa para gamitin. May pagbilan ka, may gamitin ka. Kung yan hindi mo nauubos, parang dun, mas mali pa yun. Hindi mo ginagamit, diba? So sabi niya, dahil sa consumption, mali daw. Nauubos dahil sa consumption. Nauubos dahil... Wait lang. Meron ding banggitin. Pag yan daw ay nauubos dahil sa consumption ng ano? Dahil sa consumption, mali. Bakit mali? Sige, tingnan natin sasabihin niya. Alam niyo ang problema sa aramihan ng negosyante ngayon? Kaya hindi umaasenso, hindi marunong gumastos. Promise, ang kuripot nila sa negosyo. Right? O, kaya po yun na pinag-usapan natin kanina. Kung may purpose, paano mo i-improve mga bagay-bagay, especially sa yung sarili. At kung businessman ka, paano mo improve pa yung ano mo. Hindi ka magiging parang yung bansag nga nila. Hindi naman natin alam gaano ka totoo yun. Sabi pag Ilocano, kuripot daw, diba? So, I believe hindi naman lahat ganun pero anyway, hindi yun yung pinag-usapan natin. Ang sinasabi natin, kapag may paggagamitan ka, hindi ka mag-iisip na ito'y pagwawalang halaga, paglulustay, pag-aaksaya. Panahon man yan, energy, effort o oras o pera, diba? Hindi mo tatawaging paglulustay, pag-aaksaya yan kung ginagamit mo sa tama. So, dito, ito pinopoint niya, maganda naman yung pinopoint niya dito na yung meron daw mga negosyante na hindi marunong gumastos. Ang kuripot nila sa negosyo. So ano pang sasabihin niya? Meron talaga, no? Nag-exist yan, no? Kailangan na. Kailangan ng may paggamitan. Ayaw. Dahil ayaw gumastos dahil kinikita nga daw yan. Bakit gagalawin? Bakit ka pa kumita? Hindi mo gagamitin. Bakit ka pa nagkaroon yan? Tatabi mo lang din. Diba? So may purpose kung ano yung gagamitan mo talaga. So hindi mali yung consumption, no? Kasi dito medyo hindi niya nilinaw, no? Mali daw dahil naubos mo yun sa consumption ng kulang kulang ng word. Consumption ng ano? Consumption ng bisyo, ganun ba? Sa mo kinonsumo, sa mo consume. Kung babayad mo naman yan sa pangangailangan talaga, hindi naman mali siguro yun. Siguro, kompletuhin lang niya yung word nyo doon o baka nakat na rin, di ba? Para sa purpose ng pagiging 1 minute ng video niya dahil sa TikTok nga ito in-upload. Anyway, tuloy po natin. Ako, bilang isang batang negosyante, yung masasabi ko na napakagastos kong tao. Napakagastos ko talaga. But still, I make a lot of money. Why? Ask me why. Kasi yung paraan ng paggastos ko ay tama. I spend my money on things na makakapagpag-grow sa negosyo ko. Whether it may be for personal growth, for expansion, for marketing, for the people. Wala masama doon guys sa sinasabi niya ha. Play natin. For the product, for innovation, lahat ng klase. Ginagastosan ko yan. Bakit? Nilalabasan ko ng pera yan para bumalik pa ulit sa akin yung pera. Ang well-spent money lang para sa akin ay yung babalik pa ulit sa akin. Okay guys, so yun, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Mabilis, maiksi, simple lang yung video na pinanood natin. Although merong other improvement lang din doon siguro sa wordings or mas linawin pa para yung mga nakakanood sa atin ay magkaroon ng mas maigi, mas better na pananaw sa mga ganitong klase ng bagay, kung paano tayo mamumuhay, 'di ba? Kasi kahit gaano ka kagaling mag-handle ng business, kahit gaano ka sabihin mo pa ang perpekto na yung mekanismo mo, yung sistema mo kung paano ka lumago financially, 'di ba? Wala rin 'yan, lagpak din 'yan. Kung wala kang kakontentuhan, wala kang kasiyahan, at syempre una na sa lahat, wala kang relasyon sa Diyos, 'di ba? Gamitin mo 'yan, yung mga bagay na 'yan para mas mag-grow ka pa, lalo na spiritually. Mahalaga 'yun na gawin mo, paglaanan mo. Ang purpose is patungo doon, 'di ba? Hindi pang dito lang. Kasi kung pandyan lang mga plano mo, baliwala. Magkasakit ka lang, isang ganyan lang, tapos lahat, 'di ba? Anak mo, pamilya mo, kahit sino man, wala rin ho lahat 'yan. So, 'yun lang. Nawa ay lahat po tayo ay magkaroon ng sense of magkaroon tayo ng pag-unawa ng mas malalim pa dun sa mga
bagay. Hindi ko sinasabing malalim na tayo, guys, ha? Okay. So para-pareha po tayong natututo habang gumagawa tayong reaction video dito. Habang nagre-react tayo sa mga video ay pare-pareho po tayong nag-e-explore kung ano ba yung makukuha natin. At in fairness, guys, maayos naman po yung pagkakasabi, deliver dito ni Josh Mojica. Siguro with proper guidance lang din habang nakikinig sa mga ganyang klase po ng video. Na especially, 'di ba? Kailangan nakaangkla po tayo palagi sa Panginoon, kay God, no? Ikaw, ano masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below. Ikaw, paano ka ba mag-handle ng mga bagay-bagay sa buhay mo? Isa ka bang kuripot o isa ka bang generous? At ano ba tama, no? For me, dapat maging generous po tayo. Basta may mabuti, magandang patutunguhan, huwag tayong manghinayang, ibigay po natin yung nararapat na ibigay. Lalo na po yung para kay God, ibigay po natin yung para sa Kanya. So yun lang, kita ulit tayo sa susunod na video. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit.